ay wala nang magulang, wala nang papa, wala nang mama. Ako'y lumaki habang nagkakakal ay nagkatulong. Nagkatulong ng 8 years, naging lady guard ng 5 years, at naging OFW 4 na taon sa Abu Dhabi. Ayun, grabe ang lupit ng ni Coach. Ayan, so hindi na natin patatagalin. Ito na, former OFW from Saudi. Millionaires Club. Car Achiever, please welcome Ultimax Community Coach Asusinis Ang gapi nyo! Medyo kayo malakpan! Good morning! Sovereign Community! Good morning! Kung kilang balito lang ako, kita nyo ko dyan? Dito. Ayun, nagkatulong ako ng 8 years, naging lady guard 5 years, naging OFW as private driver 4 years sa Abu Dhabi. Ayan, so easy top 500, consistent, 7 times na pumasok po sa top 500, top 200, top 500 sa ating company. Ayun, so nakita niyo po kanina sa video, parang hindi na ako mag-share, kasi nandun na lahat sa video kanina, yung year, kailan ako nagka-achieve. Nakita niyo? Di ba? Ang bilis ng achievement, nakita niyo? Ganon, kasi nga, kung gaano po kalaki yung nakitang na-achieve ko, yun yung nakita ko way back 10 years ago. Way back 10 years ago, naimbitahan ako through online.
na nagre-represent ako na parang ikaw, OFW ka, ikaw nag-for good ngayon, ganoon din ako noon. Nakita ko yung opportunity at sabi ko sa family ko, ayun, sige, continue muna ako, Global Ambassador, Car Achiever, Travel Qualifier, next. Yun po yung before and after. Nakita nyo ba maganda na? Dito lang ako nakapag-gown. Hindi ako mahilig mag-gown. Pero dahil sa ating company, sa ating achievements, sa sipag ng leaders, ayan po. Yan. Para sa kanila yan. Okay? Yun po yung gumuno ng buhay ko. Naging successful ako sa negosyong ito. May sponsor, Carlo Dindo Bito. Yan. Takpa ka naman. Siya po ay aming pinsan ni Apply Negrian Bito. So, ito naman po yung achievement. Yan. Nakita niyo naman sa video, no? Yan po yung susunod ng mga achievement natin. Latest. Top 500. Wait. Balik ko muna po. Yan, dito. Kasama ko si Uprich at top 500 last year. Ito po yung, wala pa yung latest na slides natin for this year. Okay, yun po yung mga, akala ko guys, itong susi, pag may malaking susi na picture, akala ko kapag naglabas ka lang ng car, kapag may sarili ka rin palang kondo, may malaking susi. Ang dami kong alam. Ma'am, pwede ba mag-picture tayo? Para, kasi isa na po kayo sa mga owner ng unit. May susi pa lang malaki. Kala ko car lang ang may malaking susi. Kapaka naman natin, ang dami pa natin hindi na-experience sa buhay. At yan, pandemic time, grabe po yung income. Income ko 2 years bilang isang OFW. Kinikita ko yung sweldo ko sa loob ng 2 years as OFW. Kinikita ko siya buwan-buwan dito sa negosyo natin. Yun po yung income na nag-check ako ng 668,000 sa loob ng 2 months. Meron ding 200,000 sa loob ng 15 days. Ganon kalupit ang pandemic time. Hanggang sa naglabas ulit ako ng second car. Ito po yung second car ko, yung Hyundai Accel. Nilabas ko January 4, 2021. 2021, January yung mag-date. Sabi sa akin mga millionaire circle. Bale, stipot muna at home kasi may goal ako pagdating ng May. Pagdating ng May, doon po ako bumili ng condominium worth of 2.9 million. So magkasunod, no? Cash ko binili ang sasakyan, cash ko binili ang unit. So magkasunod nung time na yon 2021. Kasi grabe po talaga yung pagbulusok ng grupo that time. Yun. So, ayan po yung mga nag-MC ako in just 18 months. Kasi bakit nag-MC ako in just 18 months doing full-time? I have only one account before na nag-full-time ako. Kasi 18 kami magkakapatid, ako yung bunso at breadwinner. Isa lang ang mama, may tumawa dito. Isa lang ang mama, isa lang ang papa. Breadwinner, family planning pa sila niyan. So yun, ang nangyari kaya isang account, nag-join ako. Ang naintindihan ko lang, 1 left, 1 right, 1 8. 1 left, 1 right, 1 8. What if masipag yung left and right ko? Yun lang yung naunawaan ko in just one account. Nahit ko ang aking first million, one account lang. So, alam niyo po saan po ako nagkaroon ng mga accounts? Nagkaroon po ako ng multiple accounts sa ilalim ko na. Kasi di man pwedeng ilagay pala dito. Sa ibabaw. Sa ilalim pala. Kaya, hindi ako masyadong may natutunan before na paano mag-VIP, gano'n. So, lately na, nung nalaman ko na. At result ko sa ASIMC, doon ako nag-multiple accounts. Yan. Ngayon, uso na kasi ang multiple accounts ngayon kasi nasa online na tayo. Tama ba? Yeah. Dati po kasi wala pa. Wala pang ganito kalupit na sistema na meron tayo. So, ayun, in just 18 months, nag-Millionaires Club ng ating company. Yun, sige, next. Kasi mag-focus tayo sa topic ko ngayon. Yung mga cheque, yan. Ginagawa ko itong cheque na to. Ginagawa ko, iba pa yung encashment sa DTC, iba pa yung cheque, kasi gusto ko makita ng mga leaders. Gusto ko makita ng mga OFW katulad ko. Nung inilabas ko every month, ang cheque na yan, every month, 200,000, 300,000 yung cheque. Nung nilalabas ko, doon po bumubulusok yung OFW. Doon po sila naniniwala. Every time recognition, ako po yung ending ng closing, yun po yung ginagawa ko, hanggang sa nagka-cheque na rin po yung ilalim. Nakita nyo, sexy, pwede ka nang mag-2-piece kapag sobra mong makuha ng pangarap mo. Pwede ka na mag-2-piece dyan. Kailan mo patawin? Kapag gulubot ka na. Di ba? Di ba kapag bata ka, patawin mo na. Kasi talagang one day,
kukulubot ka rin mag-swimming suit ka pa ba? Hindi ka na makakatupis kasi kulubot na, no? Kaya habang bata ka pa, unahin mo na yung pangarap. Okay, so next. Yan yung mga sa top 500. Okay, next. Nasa video na po dyan, guys, no? Kanina, kita nyo. Ito yung CHMI Ultimax. Mag-11 years na. Nung sinimulan ko to, wala pong isang pamilya na sumuporta. Alone ko siyang ginawa. 18 kaming magkakapatid. Ako na lang yung breadwinner kasi sobrang hirap ang buhay. Naranasan ko mag-aral o magtanim ng palay. At nasanay ako. Sabi ng family ko, huwag kang mag-join dyan. Kasi sabi ko, ate, kuya, this month, di muna ako makapagpadala sa inyo. Kasi mag-join muna ako sa negosyo. Saan? Online. Ipadala ko. Huwag kang mag-join dyan, hindi kayo yaman dyan. What if yayaman ako? Hindi magbabago ang buhay mo. Huwag kang maniwala dyan kasi kami nagpalaki sa'yo. Yung coach mo, yung mentor mo, yung sinasabi sa online, malaki ka na nung nagkita kayo. Online mo nang nakilala. Scam yan. What if hindi scam? Hindi ka yayaman dyan. What if yayaman? Lagi kong ginano. Yun po yung sagot ko way back 10 years ago. Nag-decide ako alone. Lahat ng family ko, ayaw nila na mag-join ako, ayaw nila na magnegosyo ako. To cut the story short, I respect all my family na mag-join. At least nagpaalam ako. Nung nagpaalam ako, I decide, alone. Sabi niya, hindi ka na nakikinig sa amin, kami ang nagpalaki sa'yo nung namatay ang mama at papa natin. Kami ang nagpalaki sa'yo kasi po, ako guys, 3 months old pa lang patay yung mama ko. Ay, papa ko, 3 months old pa lang ako, di ko nakikita. So, binibilangan na nila ako sa pagpakain, sa gatas. Binibilangan na nila ako. Kasi nga, hindi na ako nakikinig sa kanila. Nakikinig na ako sa nag-invite sa akin. Nakikinig na ako sa mga training. Uma-attend na ako sa mga training nung ako yung OFW. So, galit na sila sa akin to kasi sponsor. Nung galit sila sa akin, sabi ko, Lord, ikaw na lang yung kakampi ko. Maliwanag kasi sa akin ang pangarap ko. Nakakuha. Sa negosyo na pinasukan ko ngayon, one day, at gagawin ko ito, ilalaban ko ito, kahit ayaw nila, kasi one day, nakikita din nila na tama ako at mali sila. Yun po yung ginawa ko, guys. Saktong 4 months, tapos na ako sa kontrata. As private driver, 4 years, 4 months na lang uwi na dito. Pag uwi dito, free ang ticket ko. Kasi sa loob ng 4 years, wala po akong day off. Wala talaga. Pagdating ng 4 years, eksaktong 4 months doing business, sabi ng boss ko, ilibre na lang kita ng balikang ticket. 1 month bakasyon mo, balik ka agad. Sabi ko, sige boss. Nag-attend ako ng Nico. Kay Sir Arnie Limpin, kaya idol na idol ko siya. Kaya alam niyo, ang Nico niya, parang Nico ko na rin eh. Kasi idol na idol ko siya talaga. Pag-attend ng Nico, automatic, pinunit ko yung ticket ko na walang pag-alinlangan, 19 days pa lang ako mula abroad. Sabi ng sponsor ko, Nes, birthday ko ngayon, attend ka. Hindi pala birthday. Ano pala, Nico? Sa office. Hindi pala birthday, nagutom ako. Sabi, Nico pala. Pagdating ng Nico, nandun lahat. Yung attitude, lahat tinuro. Sabi ko, ako to. Pagdating sa pangarap, ang linaw sa akin. Di ba malupit si Sir ang nilipid mag-Nico? Yun. Lahat yun, burado sa akin ang pagbalik abroad. Pinunit ko yung ticket ko. Nag-send email ako sa boss ko na, boss, I don't want to going back to your country. I joined MLM. What is MLM? Multi-level marketing na soon to be, I'm like you, boss. Soon to be, I drive my own car, boss. I'm not your driver anymore. Sabi ko sa boss ko, yung ticket mo balikan, hindi mo ako balikan. Sabi ko, huwag mag-alala, bigyan kita ng private driver, lalaki, hindi na babae. Pero pangako ko sa'yo, ano yung ginawa mo at yung nakita mo na nag-vision mo sa akin na sabi mo, Nes, if you want, you can. Kasi sa sobrang mong sipag sa amin, una kasi katulong niya ako ng 8 years. Tapos pagkatapos ng private driver niya, nag-finish contract, ayaw nang bumalik. So sabi niya, naghanap siya ng driver. Ang ginawa ko, nag-aral ako ng driving. 3 months sa Abu Dhabi. Pag-graduate ko ng driving, nung naghanap na siya, hanapan ko daw siya dito sa Pinas, sabi ko ako na lang, you know how to drive? Yes, I know. Hindi niya alam, nag-aral pala ako tuwing day off. Doon po ako gumraduate. Hanggang sa ako na lang din yung naging driver. So ilang years ako sa kanya. Sobrang tagal. Nakita niya yung sipag. Nasabi niya, one day yayaman ako. Nung nakita ko itong negosyo, ginrab ko. So binigyan ko siya ng driver. Until now, mayroon po siyang driver ngayon sa Abu Dhabi. So ganun po, inilaban ko yung negosyo. Pagdating dito guys, pinunit ko yung ticket.
nag-decide ako, until now, friend ko yung boss ko. Last year lang, nagbigay po ng coach na bag worth of 29,000. Regalo niya sa birthday ko kasi nakuha ko yung pangalan ko. Imagine mo, coach na ang regalo. Kasi alam niya, mayaman na yung dati niyang katulong. Tama ba? So, gano'n po nangyari. Kaya, nag-decide ako na hindi na bumalik. Nung hindi na ako bumalik, after 9 months, 4 months, doing full-time, head ko ang silver executive. Tapos, 9 months, 9 months, naglabas ako ng aking first car. Hulugan po yung una kong car. Naglabas ko 9 months. After 10 months, naging gold executive ako ng company. May kotse na ako, papuntang ano. Nag-awardan ako as gold. Alam niyo, gold? Yan. Nakakotse na ako papuntang Mall of Asia. Yan. Hanggang sa pagdating ng 18 months, doing full-time, nag-Millionaires Club. After 2 years, nakapag-build ng 2 MC. Hanggang ngayon, ilan na po yan silang MC? 8 na MC. At 5 ang Global Ambassador. So sila po yung mga kasama ko nag-full-time na parang ikaw, kung ikaw nagsisimula. Yung mga millionaire circle ko, sila po yung lalaki po sila lahat. Ako lang yung babae, yung MC. Sa mga leaders ko, ako po ay nakapag-build ng left and right na mga lalaki. Ang nag-build ko, sila po yung unang nag-MC, lalaki po silang lahat. So ngayon po, na-award wala po tayong award na karaan. Diba, nagpakain lang po, may MC, BC lang po yung may MC, BC yung may-ari. Nagpunta lahat ng mga MC na kasama ko sila, Uprage. Yun. Bali, may pumasok na 3 millionaire circle na babae naman. At naglabas ng sasakyan from Dubai. OFW from Dubai, naglabas ng kanyang first car, Mitsubishi Model 2024. Wala po dito sa slide, luma ko kasi itong slides ko. Yung isa naman from Saudi, na OFW, MC na siya ngayon at naglabas rin ng sasakyan na Toyota Vios top of the line. Yun po yung mga latest na hindi nakasama sa slides. And top 500, may dalawa pong pumasok sa top 500 last nakaraang Gelanay. Yan. So yun po yung nangyari sa loob ng 10 years sa aking pag-network. Yan. So kayo na po yung masusunod. Tama ba? Kaya isang bago, ay high school graduate lang. Walang imposible sa Part Consumerism na makuha ang mga pangarap ko. Yun ang sabi ko. Every time guys na may mga pera ako, nag-video, congratulations. Sometimes may pay-ins, sometimes wala. Not every day mayroong pay-ins nung nag-start. Tama? Yes! Kaya everyday puntang office, everyday attend ng training, manghiram ng pera, nagpapakabal ako ng mukha, pairam ng pera, selfie lang po up kasi ako na ang next ng payin katulad mo. Laging selfie, video, front ka na sa timeline mo. Kasi lahat ng nag-like, lahat ng nag-heart, kailangan prospect ko yan. Kailangan mamagnet ko yan. At ang alam ko sa Facebook ko, ang Facebook ko at timeline mo, that is my hectarea. Hectares, lupa ko yan. Sabi ko, dati ako nag-aararo, dati ako nagtatanim ng palay. Ngayon, sa timeline ko ako, magtatanim ng palay. Tama ba yan? Tama na? Kaya ang timeline ko, naniniwala ko, laging okay to. Laging may pera to. Laging mag-update ng pera. Kahit wala pa sa incoming, okay lang. Because the very best is yet to come. Kaya, gano'n po yung ginawa ko ng pay-in, attraction, pera, hiram, pakapal ng mukha. Drive na sasakyan, mamalingking ibang kotse. Maya-maya, baba na naman ako sa kondo. Mag-selfie na naman, iba na naman. Sabi ng prospect, iba na naman gamit mo pamalingke. Yes, ito muna yung dala ko. Pero picture lang yun sa basement. Ganun ako kasipag. Ano yung sasakyan mo isang kulay ganito? Ay, pamalingke lang yun. Pag nag-selfie ka lang ito na yung Fortuner mo, ito na yung... Kaya pag nagkita kami ni Propridge, nagpipicture ako sa car niya. Katulad ngayon, nag-video po ako. Sabi ko, nandito po ako sa event, pero yung background ko, yung kotse na. Nakuha nyo? Iba-iba. Para kanino? Kung ikaw downline ko, sabi ko, huwag ka na mag-comment. Ano ka ba? Prospect, para sa prospect yan, hindi sa'yo. Member na kita. Tama ba? Gayahin mo ako. Ang ginagawa. Ayun yung sinasabi. Nag-intindihan nyo? Yes! Sabi ko, huwag kang panig-comment sa akin. Pera, tapos kami dito ulam lang ng ulo ng tuyok. Hindi ka nagpadala. Nag-full time ako, syempre limit ang padala. Nag-full time ako, nung ako'y OFW, bungga sila. Pero nung ako'y nag-full time, wala pa.
Tama ba? Wala pa kasi nag-start pa lang tayo, nakuha nyo? Sino ba dito na nag-full time ka every month, nagpadala ka? Sige nga, harapin mo ako. Walang ganon eh. Walang ganon. Kaya dahil sa training, naputol ko yung mga sumpa ng kahirapan, mga toxic sa kahirapan na pinalaki tayo ng ganito, dapat ganito lang, dapat ganito lang. Lahat yung nabasag. Lahat yung natanggal. Kung siguro po kanina mula po umaga alas 7 hanggang ako na, ang dami pong tinuro sa inyo. Nakuha nyo? Na yun po yung natutunan ko until now na bit-bit ko. Guys, ang nangyari po sa akin, nung in-apply ko mga trainings na to, nung full time ako, sabi ko, kung nagkaya ko mag-OFW ng 4 years, ilang years, 17 years ang total nun, na minsan lang umuwi, I try to OFW muli, pero sa empowered consumerism. Mag-full time ako ng 2 years sa Manila, sa Ortigas. Full time ako. Ang pera ko na lang, 50,000. Kasi bumili na po ako ng 5 hectares na lupa. Yun na yung natira sa akin, 5,000. Nung 50,000. Nag-full time ako, 50,000. Nagdala lang ako ng backbag. Naghanap ako ng hub na pwede kong mastihan. Hindi ko kayang mag-rent ng isa lang ng hub. Na ako lang. Kundi power of cross-lining kasi nag-build pa lang ako ng grupo. Yun po yung simula ko. Naghanap ako ng hub, salpa ko yung sarili ko, online. Maingay, lagyan ko ng cotton buds dito. Ulak, para di ko marinig. Ang iba, hindi seryosong humataw. Pero crossline ko sila, wala akong pake sa kanila. Pero ang nakita ko, sabi ko, ang ingay ng mga kasamahan ko. Sobrang ingay. Para na akong magalit sa sobrang ingay. Pero anong nakita ko? Kailangan mapalaki ko ang network ko. Kailangan mapalaki ko at kailangan makapag-build ako ng malaking grupo. Why? Gusto ko nang umalis sa hub na to. Gusto ako magkaroon ng sarili kong unit. Yun po yung ginawa ko. Magkaroon ng sarili kong unit kasi itong ingay na to, di ko makontrol. Kasi pag ako ay magalit, ano sabihin nila? Alis ka dito kung hindi ka hiyang. Tama ba? So doon pa lang, na-train ang sarili ko, attitude ko, how to handle people, iba't ibang attitude. Nung nag-full time at nagkahab ako, ready na ako paano maghawak ng tao. Kasi na-train ako doon sa cross-line. Okay ba yun? Tayo, mag-aral mabuti para makapagtapos yung tinuro ko kanina ng inyong mga trainer na tistro. Yun po yung binasag ko at tinanggal ko sa akin. Sometimes, kapag di pa natin yan matanggap, kahit may pera ka, wala yun. Kahit may pera ka, kailangan mong umuwi because you love them. May mga ganong kultura pa. Pag may mga ganong kultura ka pa, malabo, magpunta sa success. Nakuha nyo? Malabo po mapunta sa success. Kaya yung pong success na yan, ngayon pong November, 1 week po kami, nakwento po kay Upline Rich nyo, na nasa 12 po kami total ng community ko na pupunta sa Tri-City. Yan, talakpakan mo naman. Sila po yung mga lazy na pupunta ng kanya lang. Huwag kang mag-emote. Punta ka pa rin. Punta ka pa rin. Pag may mga trainings kayo, punta ka pa rin. Wala naman nakaalam eh. Si Lord lang naman ang nakaalam at ikaw at saka yung coach mo. Diba? Di ba lahat tayo may coach? Ako mentor ko si Apply Minded Edgaling bilang isang babae. Ganon. Every time na may problem ako, siya lang at ako. At sa kanya lang yun ang mga sinasabi ko. Doon ako nag-grow. Kasi mayaman yung dinikitan ko. Okay ba yun? Kapag may emosyon tayo, go up. Pag hindi ka okay, go up. Kapag okay ka na, pa-charge ka sa upline mo, sa mentor mo, kapag okay na yung emosyon mo, go down. Go to your downline. Pawirin mo yung downline mo. Pag hindi ka okay, huwag ka munang mag-chat dyan. Kasi baka iba yung beat. Baka iba yung ma-type mo. Okay ba yan? So, ganun siya. Pag humupa na, pahupangin mo muna yung nararamdaman mo bago ka bababa doon sa ilalim mo, pawirin mo sila. Pag hindi ka okay, may mga pagkakataon na hindi tayo okay. May mga pagkakataon, so pwede atin ang motivation, YouTube, maraming mga YouTube na matinan, lalo na kay Upline Josie Blim. Ganun, so power ka na naman ulit, balik ka na ulit sa grupo mo. So, ganun ba yan? Kailangan may paglalagyan tayo sa ating emotions. Okay, next. Basa. You are belong. Tama ba? Kapag ikaw gusto mong magpasabog, wow, gusto ko yung grupo ko magiging katulad kay Upline Rich. Yung sovereign community guys, sobrang laki, I will be the next in line. Ngayon, ito pa lang, kailangan i-improve na natin. Anong pinagawa niya? Gawin mo. Kasi lahat ng gagawin mo, kapag malupit ang communication mo sa upline mo, or where you are alliance belong,
you will be the next. Kasi lahat ng strategy, lahat ng malulupit na tinuturo, nakokopya mo at nagagamit mo yan one day. Okay ba yan? Ganun gaganda pagdating sa communication. Lahat. Ako, kilala ko yung downline ko. Sino yung matino, sino yung ano. Kilala ko. Tama ba? So, ganun tayo. Kaya bilang isang leader, kaya malupit yung communication mo. Pag malupit ang communication mo, magugulat ka. Ikaw pala ang pinakaunang nag-launch under ng alliance ninyo. Ikaw unang naglabas ng sasakyan under ng group mo. O parang kailan lang ito si Adrian. Si Adrian parang kailan lang ito nagda-drive na ng sasakyan. Malupit kasi communication. Grabe, parang kailan lang sinuportahan lang ng 4 months. Ngayon, may nagsi-6 figure na. Malupit kasi communication. Naka? Ganon. Lahat ng training nilusob. Lahat ng updates copy. Pagkatapos ng Zoom meeting, hindi napapanis sa gallery. Ang picture. Sabi, smile, heart, smile. Tapos napanis lang sa gallery. Hindi pinost sa timeline. Communication. Part ba na communication? Yes! Alam ng downline, active ka. Malupit ang communication mo. Nasa meeting ka. So, ang Zoom meeting mo, kahit kapida lang yan, post mo yan sa timeline mo. Huwag kang makasarili. Tama ba yan? Yes! May natutunan? Yes! Ang pagpapalain. Yes! Ipakita mo sa universe, nakarapat-dapat kang maging milyonaryo. Magiging milyonaryo, magbabago ang buhay mo. Sa mga babae, timing muna mga boys, sa mga babae po muna ako. Sa mga babae, hindi lang basta. Nandiyan ba yung mga babae natin? Tandaan niyo po, hindi lang tayo basta maganda. Dapat mapera ka din. Ganon. Tama ba? Ilabas mo yung, huwag tayong marupok mga babae. Huwag tayong marupok pagdating sa mga bagay-bagay. I-hit mo yung kaya natin maging successful. Huwag kang papayag na magiging housewife ka lang. Kasi iba ang wife pag kumikita. Iba ang babae pag may sasakyan, nagdadrive mo sariling sasakyan. Iba ang babae na nag-6 figure ka. Pag may problema ka sa pamilya, walang kang problema. Pag may problema, pupunta lang ako sa Millionaire Circle, Global Ambassador ko mga kabarkada. Iba ang barkada natin kapag iba ng buhay natin. Pag-uwi, iba yung pag-uwi mo, mayroon na namang umaataking 1 year doon sa DTC mo kahit may problema ka nagdadrive. Pag may problema, pupunta lang ako doon kay Wally. Alam si Wally? Lagi po ako pumupunta kay Wally. Kasi joker po yun. Okay ba yun? So gano'n po gagawin natin. Bilang isang babae, huwag lang basta maganda, dapat mapera tayo. Yung forma natin, dapat, yung forma natin, yun din ang nangyari ng forma ng DTC mo. Yung kagandahan mo ngayon, yung dapat kaganda rin yung DTC mo sa pag-network. Okay ba yan? Sa mga lalaki naman, sa mga lalaki naman, kapag meron kang girlfriend, isang tabi mo muna. Kasi kadalasan sa babae sa lalaki, sila nagdadrive sa relationship eh. Diba? Itigil na yung panay sa abi na, labas muna tayo, love. Kain muna tayo ng quick-quick. Tapos tusok-tusok doon dito sa ano. Ito pader, ito tusok-tusok quick-quick. Kain ng quick-quick. Sinubuan si girlfriend. Si girlfriend naman network ang nga din. Nagsubuan ng 5 pisong fishball. Maya-maya, uwi na. Hawak kamay. May kanto. Maya-maya, diniin na. Payag ka, ganyanin ka lang sa pader. Hinalikan ka lang sa pader. Kasi nga, uwi na tayo. Hataw na tayo. Maya na lang, uwi na tayo. Ganon. Huwag kang papayag. Nagaganyanin mo yung mahal mo. Pang 5 piso lang siya. Huwag papayag. Kung nag-network kayo, boys, tiisin mo lang. Tiisin mo lang. Pag may mga problema, may mga juwa kayo na wala, hindi networker, at nagbigay ng distraction sa inyo ngayon, sabihin mo, mahal. Ito lang po, tandaan mo, babe. Ito lang po, tandaan mo. Hindi mo man ako maunawaan niya kasi siyempre binibreak ka kasi silos. Wala ka ng time sa akin, mahal. Wala ka ng time sa akin simula nung pumasok ka sa network na yan. Ganon, si girlfriend. Eh, hindi siya networker. Ang gagawin mo, slowly lang.
Mahal, yung ginawa ko, para po sa'yo. Mahal na mahal kita. Pero, mahal na mahal kita. Kahit anong pang sabihin mo, isa lang yung words na panghawakan ko sa'yo. At panghawakan mo galing sa akin. Kasi ako po ngayon, meron pong nagpo-coach sa akin. Meron po akong time sa pagtulog, time sa paghataw, at time sa'yo. Ito lang pong minuto ang binibigay ni coach ko sa akin ng time ko sa'yo. Hope na unawaan mo. Pag hindi mo po maunawaan, ito lang. Mahal na mahal kita. Para po sa'yo. Ako yun? Pagdating, listen. Pagdating nun, nung sinabi mo at mas pinili mo yung schedules ng mentor mo sa'yo, nung pinili mo yung schedule mo ng mentor mo sa'yo, anong sabi mo? Isinit aside mo muna siya. Pero bit-bit mo siya sa puso niya. Daladala mo. Matatapos na ako. Ngayon, 3 years. Sa loob ng 2 to 3 years, malayo na yon kasi grabe na yung attack ng network natin ngayon sa online. Malayo na yung 3 years, lagay na lang natin. 2 years, sagad, binigay mo yung todo mula nung tinuro ka na speaker hanggang ngayon. Binigay mo yung todo mo. After 2 years, millionaire circle ka na, naglabas ka na ng sasakyan mo. Grabe! Yung damit mo, may tatak na na buhaya. My name is Azucenas de Lima, counsel na Ultimax, ang nagsasabi ko sa inyo, don't try. Lagi ko itong sinasabi. Don't try to be the best. Always be the first. Be the first to change. And be the first to take the challenge. Be the first one to overcome difficulties. Because I believe sa Beyond Community, the best person, you will be the first millionaire.